Magandang araw sa inyong lahat. Alam ko po ay um, ano pa ngayon? Lunes, Huwebes Santo ngayon, araw po ng huling hapunan ng ating Panginoon kasama ang kanyang 12 disipulo. No? Bukod po dun sa huling hapunan na simbolo ng hindi lang pagsama-sama na pagkain ng katawan at dugo ni Kristo, itong araw din po ay sinabi ng ating Panginoon na may isa sa kanyang magtataksil at ito nga yung Judas Iscariot. So ang tanong po natin, sino ang mga Judas sa ating lipunan? Ito po yung mga nagbebenta ng bayan natin sa mga dayuhan, yung nagkakaladkad sa atin sa gera, maski wala tayong pang-nasyonal na interes sa makipaggera, yung umaaway sa mga bansa na pwedeng magbigay ng trabaho at mga turista sa ating bayan. At siyempre, ito po yung mga opisyales na wala sa tamang pag-iisip, merong bisyo, and yet nagpupumilit na manatili sa pwesto dahil gusto nila magpasasa, no? At gusto pa nilang lalo pang yumaman, bagamat napakadami na nilang mga nalamon na galing sa kaba ng bayan. Bukod pa po rito, ngayon din po yung paghuhugas ng mga paa. Ito po yung simbolo ng pagpakumbaba ng ating mahal na Kristo at yung simbolo ng tunay na paglilingkod sa kapwa. Kaya nga po ang tanong, ano bang tunay na paglilingkod? Yan ba ay yung nakakulong ngayon sa kulungan dahil ginawa niya kung ano yung sa tingin niya at tama sa kanyang bansa? O yan ba yung nagpakulong sa kapwa Pilipino para lamang mawala ang tinik sa politika at magpasasa sa pwesto? No? Sino po ang tunay na nagsisilbi? Yan ba yung pinagsilbihan ng Ama at kinalimutan ang ang mga nakaraan, ng mga mapait na karanasan sa kanilang buhay dahil nga sa aberya na dinadanasan? Well, alam niyo po, habang pinag-uusapan natin ang Maundy Thursday, yung Last Supper at saka yung washing of the feet, lumabas din yung survey na talaga naman pong napakalaki ng bagsak ng trust rating at ng approval rating ng Marcos Jr. administration. Siguro po, ang kinalaman nito sa Maundy Thursday, ito nga po yung paglilingkod sa bayan. No? Naghusga na po ang taong bayan doon sa paghuhugas ng paa kung sino talaga ang tunay na naglilingkod. No? Kung sino talaga ang naghuhugas ng paa ng taong bayang Pilipino. Hindi po yan si Marcos. Dahil napakalaki po ng pagbagsak, ng pagtiwala at ng approval ng ating bayan sa kanya. Ganong katindi po ang bagsak? Well, ito po babasahin ko po Ito po ay Pulse Asia. Kapani-paniwala po ito dahil walang pinapanigan ng Pulse Asia. Pagdating po sa approval, bumagsak po ng 17 points ang approval rating ni Marcos Jr. Galing 42%, ngayon po ay 25 na lamang. Now, ang problema po dito, bagamat nalathala sa dyaryo na 25 ang kanyang trust rating, ang approval rating, ang pagbasa po niyan dapat neto. Titignan po natin kung ano yung approval rating niya na 25 at ano yung disapproval rating niya. Ang disapproval rating po niya ay tumaas ng 21 points at naging 53%. So 53 less 25 is 28. So negative 28 ang approval rating na ating presidente. Negative po yan. Hindi po yan malayo dun sa nakuha niyang negative 54 di umano sa survey dyan sa Bohol. Wala pong may gusto kay Marcos Jr. At kung titignan po natin yan, sa porsyentohan lamang, sa 4 na Pilipino, isa lang ang nag-a-approve sa ginagawa ni Marcos Jr., 2 ay hindi approve at yung isa ay undecided. Pero dahil nga nito po yan, negative 28% ang approval. Ibig sabihin, hindi ka approve, Marcos Jr. Na pagdating naman sa pagtitiwala, trust rating, nako, ito po mas malaki ang distrust kesa sa trust, no? Ang trust rating po niya galing 42, ngayon po ay 25. Bagsak by more than 20 points, no? Almost 20 points ang bagsak, no? 23 points ang pagbagsak pagdating sa trust rating. At umakyat ang distrust. Umakyat po sa 54 galing 32. So again, kukunin nyo yung neto para makita ko ano ang trust rating. Okay, so 25 na naman, 54 less 25 is 29, negative 29.
So ang kanyang approval rating ay negative 28, ang kanyang trust rating ay negative 29. Walang approve halos sa Pilipino kay Marcos Jr. at wala rin pong nagtitiwala kay Marcos Jr. ngayon. Bakit? Ano ba yung mga bagay-bagay na naka-impluwensya dyan? Well, siyempre, unang-una, yung pagpapakulong niya kay Tatay Digong sa dahig. Malinaw na malinaw po ha, na bagamat nagkasama-sama na ang dilawan, ang mga loyalista na lumiliit na ang hanay at ang mga komunista, ay nako, napakalaki pa rin porsyento ng ating mga kababayan ang nawala ng tiwala at nag-disapprove sa ginawa ni Marcos Jr. Yan nga po, ang kanyang disapproval rating ay negative 28, ang kanyang trust rating ay negative 29. Ibig sabihin, karamihan talaga, o kung hindi lang karamihan, halos lahat ng Pilipino hindi po approve sa ginawa niya na pagkakidnap kay Tatay Digong papunta ng dahig. At naintindihan naman po natin yan dahil kapwa Pilipino yan. Hindi naman po natin sinasabi na wala talagang pananagutan ng presidente kasi kung meron talaga nagrereklamo, dapat bigyan sila ng oras sa hukuman. Pero hindi po yan dapat sa isang dayuhang hukuman. Dapat po yan sa Pilipinas. Now, bakit na-disgusto ang tao sa kanya? Kasi nagsinungaling si Marcos Jr. Nung kaharap ako sa Malacanang, nung July pa lang of 2023, sinabi niya, hindi tayo makipagtulungan sa ICC dahil yan ay labag sa ating soberenya at labag sa ating jurisdiksyon. Pero anong nangyari? Behind the scenes, yan, nalaman natin sa investigasyon ni Manang Aimee, behind the scenes, talagang pinagplanuhan nila ng mabuti kung paano nga ikikidnap at mapadala sa dahig ang ating Tatay Digong. So, mali yung ginawa niya na pinakidnap niya at pinadala sa Hague ang Duterte, pero lalong disapprove ang taong bayan at nawala ng tiwala sa kanya kasi sinungaling siya. Kasi walang lumabas sa bibig niya kung hindi tayo makikipagtulungan. Hindi tayo makipagtulungan. Itataguyod ko ang ating soberenya, Yung pala, para lang mawala ang tinik sa kanilang buhay, isinurrender ang Tatay Digong. Pero hindi lang naman po yan ang mga dahilan kung bakit ganitong kalaking bagsak. Ha? Mahigit 20% points po ang bumagsak sa kanyang approval at trust rating. Siyempre, nandyan pa rin yung pagbuhay ng pulboronic video. Mabuti na lang binuhay ng NBI at saka ng HOD committee, no? Ng Traidor Committee. Kasi nga, bumalik yung issue. Nasa tamang pag-iisip ka ba? Kasi nga, sino naman ang nasa tamang pag-iisip na yung pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, pakikidnap mo, padadala mo sa dahig? Hindi ba? Meron talagang sayad yung taong gagawa niyan. Mantakin mo, kikidnapin pa. Meron na nga proseso na nakasaad sa Rome Statute, hindi pa sinunod mismo yung proseso. Yan. Kaya tuloy, bagsak-bagsak ang trust at saka ang approval rating. So, ang tanong nga, bangag ka ba? Siyempre, i-adapt mo pa yung pagkidnap at pagpunta sa dahig, natural, negative 28 at negative 29 ang approval at trust rating mo ngayon. Ang record po talaga is negative 54. Yan daw po ay na-record sa Bohol. Kaya mga Boholano, maraming salamat naman at naninindigan kayo. Alam nyo talaga makabayan yung mga Boholano. Hindi nyo alam na ang kauna-unahang republika sa Asia ay hindi ang Republika ng Pilipinas. Yun po ay sa Bohol, nung panahon ni Daguhoy. Okay? So, talaga naman po makabayan ang ating mga kapatid galing dyan sa Bohol. No? So anyway, so bukod pa dyan nga sa ginawa kay Tatay Digong, nandyan na naman ang pulboronic video. At nandyan na naman yung pinakamataas na hanay ng nagugutom na mga Pilipino, 52%. Kalahati na ng ating mga kababayan ang gutom. Paano ka ba naman magkakaroon ng approval rating na mataas? Kalahati ng Pilipino, isa sa dalawa, gutom. Kumakalab ang sitmura. Di ba? Tapos dadagdagan mo pa ng iba pang problema. Kriminalidad. Ano nangyari kay Anson Ke? Napakakarumal-dumal na krimen. At meron na naman po akong balita, meron na namang mayaman palang nakidnap pero tahimik sila ngayon dahil ayaw na nila madagdagan ang problema nila na talagang bagamat pinangangalandakan nila na mas mapayapa daw ngayon ang ating mga lipunan sa ilalim ni Marcos Jr. Kita nyo naman kung gano'ng karumal-dumal ang mga kidnapping. Sabi nga nung presidente ng Chinese Association, no, 12 itong taon lang ang nakidnap. 10 mga Filipino-Chinese, 2 dayuhan. Ako lang Matapos ang eleksyon, dala-dalawang hawak kong kidnapping for ransom
na mga kaso. Isa doon, ang akusado ay paniniwalaang nag-death threat pa kay Inday Sara Duterte. At talaga namang ang sabi, organized crime yan. Kaya yung isang na PNP chief dati, binigyan o kauli ng security. Pero siyempre, bawi na yon. Binaya ng unang-unang ginawa ng Marcos Jr. Tinanggal lahat ng security detail. Miski alam naman nating lahat na yung aking pinoprosecute na kidnapper ay may sariling private army. No? At mabuti na lang, bago sila nakagalaw, na-raid na. At nawala na yung kanilang mga armas. So, number 1, pagpapadala sa papakidnap kita Tatay Digong. Number 2, yung pulboronic video at yung hindi pa nagpapa-hair follicle test ng tuluyan ng mapasinungalingan na siya ay vangag. Number 3, yung gutomang taong bayan. At number 4, yung kriminalidad na lantaran. Pero wag natin kakalimutan patuloy pa rin tumataas ang presyo ng bilihin. Bumaba man ang inflation, in the first place, mataas na yung inflation sa mga nakalipas na panahon. So bumaga lang ng kaunti, but make no mistake about it, napakataas na ng presyo ng mga bilihin. At yan naman po ay palagi nating pinag-uusapan na ang root cause ng mataas na presyo ng bilihin ay yung kakulangan ng gobyerno na bigyan ng suporta ang agrikultura sektor kung saan naghahanap buhay ang karamihan pa rin ng ating mga kababayan. At pangalawa, yung sunod-sunuran kasi tayo sa mga Amerikano nang sinabing wag bumili ng mga murang gasolina at petrolyo sa Russia, ginagawa natin yan. Bagay na hindi naman sinusunod ng mga bansa gaya ng India at ng China, kaya nakikinabang pa rin sila sa murang presyo ng petrolyo. At siyempre, yung usapin pa rin na kulang ang trabaho, mababang sweldo. Bakit nga po? Dahil kinukonsiderang kaaway ang pinakamalaking pinanggagalingan ng kapital dito sa Southeast Asia at pinakamaraming pinanggagalingan ng turista sa Southeast Asia. Ulitin ko po 35 million ang Thailand, 6 million galing sa People's Republic of China. Tayo, 5.5 million. Total tourist na yan. At hundreds of thousands lamang ang galing sa China. Mantakin nyo, kung makakuha lang tayo ng kalahati ng turista galing sa Thailand, 15 million. Naku po, siguro ang ating GNP magiging 18 to 19% per annum. Talagang magiging tiger economy tayo dahil laking ganda naman ng Pilipinas kesa sa Thailand. Ako po'y hindi ko sinasabi yan dahil ako'y Pilipino. Sinasabi ko po yan dahil ako'y gala. Ako'y lakwatsero. At nakita ko na po ang mga sulok-sulukan ng Thailand, Indonesia. Wala po talagang ikukumpira sa ganda ng ating bayan. Kaya nga po, kung ako ngayon ay nasa abroad, dahil hindi ko po yan gusto. Dahil ako po'y umiiwas lang doon sa panunupil na aking karapatan, lalong-lalo na yung karapatan ko na maging malaya dahil wala naman po akong kahit anong pagkakasala na nagawa laban sa bayan at laban sa ating Panginoon. So ngayong araw ng Miyerkules Santo, balikan po natin ang turo ng ating may kapal. Kinakailangan po magpakumbaba at kinakailangan mandilbihan ng tapat. Marcos Jr., ngayong 28 at 29% na ang iyong approval at trust rating, paano ka magpapakumbaba? At paano ka magbibigay ng tunay na serbisyo sa bayan ngayon? Isa lang ang pwede mong gawin. Magbitiw ka na sa presyo. Sumunod ka sa turo ng ating Panginoon, magpakumbaba ka, umamin ka na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip, umamin ka na ikaw ay may bisyo, umamin ka na hindi mo na magagawan ng remedyo ang problema ng bayan, magbitiw ka na at hayaan mo na yung mga nasa tamang pag-iisip ang pumalit nang sa ganon, tayo naman ay makaahon sa ating mga problema. Congratulations naman po kay Inday Sara Duterte at nalaman naman po natin na bumalik na po sa napakataas na approval at trust rating ang BP Sara. Hindi ko na po sasabihin ang numero dahil alam naman po natin yan. Parehong 50+% ata ang kanyang approval at 61% ang kanyang trust rating. Bakit po nangyari yan? Dahil dun sa pinakita niyang pagmamahal sa kanyang ama, unang-una, talagang ang mga Pilipino binibigyan ng malaking halaga ang pamilya. Mantakin niyo yung ginawa niya, talagang tinigil niya ang buhay niya ng 3 linggo at ginugol niya para sa kanyang ama dito sa dahig. At bukod pa dyan,
kahit anong putik na binabato sa kanya. Tignan niyo po ha, tahimik lang ang Inday Sara. Patuloy na naninilbihan, nakikinig sa mga problema ng taong bayan, nakikiramay doon sa mga problema ng taong bayan. Kaya kung gusto umakyat ang trust and approval rating, sundan po natin ang yapak ng Panginoon, magsilbi ng tama sa ating mga kababayan. Sana po, kahit papano, bagamat ang ating pinag-usapan ay ang napakababang trust at approval rating ni Marcos Jr., nakapagbigay paalala rin tayo ng importansya ng araw na ito, ang Maundy Thursday or ang Miyerkules Santo. Paninilbihan, pagpapakumbaba, at pagtatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. So, sa lahat po ng ating mga kababayan, may you have a holy Maundy Thursday. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Galing po sa Netherlands. Ito po inyong Spokesang Bayan, Harry Roque nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.